Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamakapangyarihang puwersang humuhubog ng buong buhay mo ay hindi ang perang kinikita mo, ang talento mo, o kahit ang mga oportunidad na nakukuha mo? Mas malalim pa dyan, mas nakatago. Isang bagay na madalas hindi lubos na naiintindihan ng karamihan, utak mo. Ang mga iniisip mo ang may kakayahang bumuo o gumiba sa iyo, at sa maraming paraan, sila ang tumutukoy ng magiging kapalaran mo. Hindi lang ito basta motivational mantra, ito ay ideyang galing pa sa sinaunang pilosopiyang Stoic. Naniniwala ang mga Stoics na kahit hindi natin kontrolado ang nangyayari sa atin, kontrolado naman natin kung paano tayo tutugon. At yon ang tunay na mahalaga. Ngayon, sisimulan natin ang paghimay sa sikreto ng mental strength. Paano mababago ng mastery sa isip mo ang bawat aspeto ng buhay mo? Kahit nahihirapan kang humarap sa mga pagsubok, o gusto mo lang maintindihan kung paano mas tatawid sa mga pagsubok sa buhay, ang mga aral mula sa Stoicism ay nag-aalok ng walang kupas na karunungan. Relevant pa rin hanggang ngayon, gaya ng noong 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang mental toughness, hindi lang basta pagpupursigi o pagsusumikap. Ito ay ang paglinang ng tamang mindset na kaugat sa malinaw at malalakas na kaisipan para maharap mo ang kahit anong balakid ng may kumpiyansa at linaw ng isip. At ito ang totoo. Baka may ilan sa inyo na nanonood ngayon ang skeptical. Maaaring iniisip mo, ganun lang ba yon? Kayang baguhin ng isip ko ang buhay ko. Gets ko yan. Pero hinihikayat ko kayong manatili hanggang dulo. Kasi yung tatalakayin natin ngayon, sigurado akong magpapabago ng pananaw mo. At sana buksan ang isip mo sa napakalaking kapangyarihang meron ka na. Sa pagtatapos ng episode na to, maiintindihan mo kung bakit ang mastery ng sarili mong utak ang susi sa pagmaster ng sarili mong buhay. Kung handa kang sumama sa journey na to, pindutin mo na ang like button, i-share mo ang video na to sa iba na gustong lumago, at mag-subscribe ka na rin para sa more deep dives tungkol sa Stoic philosophy at kung paano ito applicable sa modernong buhay. Tara na, at sigurado akong gusto mong manatili hanggang dulo para sa mga mind-blowing revelations. Alam mo ba, ang tao ay nakakabuo ng mga 70,000 thoughts bawat araw. Ang dami nun. At hindi lang ito basta ingay. Bawat isip may bigat, nakakaapekto sa nararamdaman mo, desisyon mo, at sa mismong direksyon ng buhay mo. Alam na alam to ng mga Stoics. Itinuturo nila na hindi ang mga pangyayari mismo ang gumugulo sa tao, kundi ang mga hatol natin tungkol dito. Ibig sabihin, sa pagkontrol ng mga iniisip mo, kontrolado mo rin ang reaksyon at realidad mo. I-breakdown natin. Isipin mo, isang negatibong thought lang sa umaga, pwede nang makaapekto sa buong araw mo. Mag-set ng tono ng pagkainis o lungkot, madadamay lahat ng kausap mo, pati mga desisyon mo. Sa Stoicism, pinaniniwalaan nila na may kapangyarihan kang balikan at baguhin ang initial thought na yon. Halimbawa, paggising mo parang overwhelmed ka na agad. Imbes na magpaapekto ka, ipaalala mo sa sarili mo na maraming beses mo nang nalampasan ang mahihirap na araw. Hindi lang ito positive thinking, ito ay nakabase sa realidad at sa abilidad mo. Ang practice na to, hindi tungkol sa pagtanggi o pagsupil sa negative na thoughts at emotions. Mas tungkol to sa wag mong hayaang lamunin ka ng mga yon. Obserbahan mo sila, maintindihan bakit sila sumulpot, at saka magdesisyon kung paano ka magpapa-impluwensya. Dito papasok ang Stoic na konsepto ng inner citadel. Isipin mo, utak mo parang isang fortified na syudad. Sa labas ng pader, andyan ang mga pangyayari, mga sinasabi ng tao, buhay. Pero sa loob ng pader, ikaw lang ang boss. Ikaw ang magpapasya kung anong thoughts ang papapasukin at alin ang hindi. Ang mental discipline na to, nagpoprotekta sa'yo laban sa stress at tinutulungan kang manatiling effective at rational. Kapag nakokontrol mo ang iniisip mo, mas nagagawa mong mag-focus sa tunay na mahalaga. Tinuturo ng Stoics na mag-focus lang sa mga bagay na kontrolado mo at hayaan na ang mga hindi mo kontrolado. Kapag hindi mo inuubos ang energy mo sa pagkabahala sa mga bagay na di mo makontrol, mas marami kang lakas para sa mga pwede mong gawin. Hindi ito nangangahulugan na baliwala na lang ang realidad
o damdamin mo tungkol sa mga nangyayari. Ibig lang sabihin, ina-approach mo sila mula sa posisyon ng lakas at pagpili. Ang kapangyarihan ng isip ay matindi, at kapag naintindihan mo to, meron kang tool hindi lang para sumaya, kundi para sa malalim na pagbabago sa sarili. Sa susunod na abutan ka ng alon ng negative thoughts, tandaan mo ang Stoic na aral. Hindi ang sitwasyon ang nagpapahirap sa iyo, kundi ang iniisip mo tungkol dito. Nasa kamay mo ang susi sa mas magandang karanasan, mas fulfilling na buhay, at tunay na mental strength. Lahat ng yan sa pamamagitan ng pagmaster ng mundo ng mga iniisip mo. Lahat ng tao dumadaan sa adversity sa buhay nila, pero hindi yung pagsubok mismo ang nagde-define sa atin, kundi yung paraan ng pagharap natin dito. Para sa mga Stoic, ang adversity ay mahalagang bahagi ng buhay ng tao, pagsubok ng karakter at pagpapalawak ng limitasyon. Si Marcus Aurelius, Stoic na emperor at philosopher, minsang sumulat, "The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way." Ibig sabihin, ang mga balakid ay hindi lang basta hadlang. Sila ay oportunidad para sa paglago at pagbuti ng sarili. Ang pag-embrace ng adversity ay tungkol sa pagbabago ng pananaw. Mula sa pagkikita ng problema bilang roadblock, gawin mo silang mahalagang hakbang sa sariling pag-unlad. Kapag may challenge, professional setback, personal loss, o maging global crisis, natural nating gustong umatras o magreklamo. Pero, hinihikayat ng Stoicism na tanungin natin, anong matututunan ko rito? Pag tinanong mo yan, napapalitan ang experience mo ng learning. Nagiging classroom ang adversity. Hindi nito minamaliit ang sakit o hirap ng mga sitwasyon, pero tinuturo nitong hanapin ang value sa lahat ng pagsubok. Bawat challenge ay pagkakataon para i-practice ang virtues, patience, resilience, courage. Tulad ng pagkawala ng trabaho, una, parang napakalaking hagupit, pero pwedeng maging chance para mag-reassess sa direksyon mo, madiskubre ang panibagong opportunities, o matutunan ang mga skills na napabayaan mo. Ganon din. Sa pakikitungo sa mahihirap na tao, natututo ka ng patience at understanding. Lumalakas ka sa paghawak ng conflicts. Bukod pa rito, ang pagyakap sa adversity ay nagtutulak sa atin palabas ng comfort zone. Madaling manatili sa nakasanayan, pero growth, parang kalamnan, kailangan ng stress para lumakas. Kapag niyakap mo ang adversity, hindi ka lang basta nagtatagal, ginagamit mo pa yung sitwasyon para umiwas at umusad. Sa Stoicism, tinuturo na hindi lang natin tanggapin ang mga pagsubok. Dapat i-welcome pa natin sila dahil sila ang nagpapayaman ng karanasan natin bilang tao. Ganoon, bawat obstacle positibo, ginagawang tulay at preparation para sa comeback. Ang totoong sukatan ng lakas at karakter, hindi makikita kung paano ka mag-enjoy ng tagumpay, kundi kung paano mo hinaharap at ginagamit ang adversity. Ang self-discipline naman, madalas binabanggit na susi ng mga matagumpay na tao. Kahit anong larangan, hindi nakakapagtaka, nasa core kasi ng Stoicism ang self-discipline para mamuhay ayon sa values mo at habulin ang meaningful na buhay kahit ano pang mangyari sa paligid. Sa Stoicism, hindi lang ito suggestion, requirement na ito para mag-cultivate ng virtue at wisdom. Mula kay Marcus Aurelius hanggang kay Epictetus, tinuturo nilang ang self-mastery, kontrol sa reaksyon, pagnanasa, at kilos, ay pundasyon para sa purpose at integridad. Ang self-discipline ay paggawa ng desisyong aligned sa long-term goals mo. Hindi padala sa pangmadali ang saya na nakakaligaw. Ito ay pag-align ng gawa mo sa mga desisyong rational. Kahit na humihila sa iyo ang emosyon o impulsively gusto mong gumawa ng iba. Minsan, ibig sabihin nito ay gumising ng 1 oras ng maaga para mag-meditate o mag-exercise. Kahit gusto mong matulog pa, o piliin ang masustansya kaysa sa fast food, o kaya maglaan ng oras sa gabi para magtrabaho sa project mo. Imbes na magbabad ka sa panonood ng serye, sa tuwing pipiliin mong huwag gawin ito, pinapapractice mo ang self-discipline. Pero ang self-discipline sa pananaw ng Stoic ay higit pa sa simpleng pagpigil sa tukso o pagsunod sa schedule.
Ito'y tungkol sa paglinang ng panloob na lakas na nagbibigay sa iyo ng kakayahang manatiling totoo sa prinsipyo mo, kahit na may pagsubok, kalat, o bigla ang kagustuhan. Ito'y tungkol sa tibay ng isip na magsabing hindi sa mga bagay na hindi nakakatulong sa tunay mong layunin. At oo naman sa mga bagay na mas mahirap, pero mas mahalaga. Kailangan dito ang tuloy-tuloy at conscious na pagsubaybay at pagkontrol sa sarili mong mga iniisip at impulsive na damdamin para siguraduhing nakakatulong, not nakakasama, ang mga ito. Mahalagang aspeto ng self-discipline ang pagkaunawang bawat maliit na desisyon ay nagdadala sa mas malalaking resulta sa buhay. Pinapahalagahan ng mga Stoic ang pagiging mapagmatyag sa araw-araw na pagpili. Alam nila na ang mga habit na nabubuo sa maliliit na sandali ang nagiging pattern para sa mas malalaking desisyon sa buhay. Parang nag-e-exercise ng muscle. Bawat ulit, mas tumitibay. Ganon din, bawat pagkakataong pinipili mo ang mas mahirap na tama kaysa sa madaling mali, napapalakas mo ang willpower at kakayahan mong mag-self-discipline lalo na pag humaharap sa mas mahirap na sitwasyon. Bukod dito, ang self-discipline ay hindi lang tungkol sa pagkontrol ng mga gawa mo, kundi pati na rin ang pag-regulate ng emosyon at iniisip. Kabilang dito ang pagkilala ng mga negatibong thinking patterns at aktibong pagpalit sa kanila ng mas constructive na pananaw. Napakahalaga nitong mental part kasi ang iniisip mo ang nagdudulot ng emosyon at aksyon. Kapag nakuha mong kontrolin ang source, ang thoughts mo, malaki ang nababago sa reaksyon mo emotionally at behaviorally. Umaabot din ang practice ng self-discipline sa paggamit ng oras natin. Alam ng mga Stoic na limitado lang ang oras at dapat gamitin ito ng matalino, hindi nasasayang sa walang kwentang activities o walang saysay na pag-aalala. Dahil dito, hindi lang tool para sa personal growth ang self-discipline, kundi isang philosophical na paninindigan sa ethical na paggamit ng sariling buhay at oras. Ang self-discipline ayon sa Stoicism ay hindi tungkol sa pagpapahirap sa sarili ng basta-basta lang. Ito'y pagkuha ng buhay na aligned sa values at goals mo. Minsan mahirap sa simula, pero sa long run dito, galing ang totoong satisfaction, integridad, at fulfillment. Dahil sa self-discipline, hindi lang gumaganda ang buhay natin, kundi nadidevelop din ang tibay na kailangan para harapin ang anumang hamon ng may grace at composure. Sa ganitong klase ng disiplina, kapag may pagsubok, kaya natin silang harapin sama-samang hindi bilang biktima ng pagkakataon, pero bilang aktibo at empowered na gumagawa ng sariling landas. Higit pa sa goal o pangarap ang visyon. Ito yung malalim na pagkaunawa sa posibleng maabot mo, kahit anong sitwasyon mo ngayon. Patok ito sa Stoic philosophy na nagtuturo na may mga bagay kang makokontrol at may bagay na hindi, at dapat sa mga pwede mo lang kontrolin ilaan ang effort mo. Alam ng mga Stoic na kahit hindi natin hawak ang external na pangyayari, kontrolado pa rin natin ang mga sagot at reaksyon natin, at mapapanatiling buo ang vision mo kahit may pressures sa paligid. Ang pagkakaroon ng vision na lampas sa kasalukuyang sitwasyon ay nangangahulugang tiwala sa mas malayong aspirations. Parang giya ito na humahawak sa iyo para hindi ka maligaw sa gitna ng mga inis o disappointments. Para sa mga Stoic, tungkol ito sa pamumuhay ng aligned sa virtue at reason, pagpupursigi ng personal excellence kahit anumang sitwasyon. Para sa atin, pwedeng ito ay tungkol sa pagset ng personal benchmarks at goals na totoo sa values. Hindi lang dahil sa dikta ng society o pansamantalang gusto. Ang maintenance ng vision ay nangangailangan ng clarity at commitment. Ang clarity ay malinaw na pag-unawa sa gusto mong marating, bakit ito mahalaga, at paano mararating ito. Pwedeng career goals, healthier habits, o relationships na nagpo-promote ng mutual growth. Commitment naman ay paninindigang magpatuloy kahit may pagkaabala, hadlang, o pagbagal ng takbo. Kailangan dito ang resilience at flexibility, yung kakayahang mag-adjust ng plano pero hindi nawawala sa bigger goal. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng vision na lampas sa sitwasyon ay nangangahulugan din ng handang tumayo mag-isa minsan. Kadalasan, nakaengkwentro rin ng Stoic philosophers ang mga di sumasang-ayon o tumutuligsa sa kanila. Sa atin,
Kapag sumuway ka sa nakagawian para sa vision mo, pwedeng makaranas ka ng pangungutya o pag-iisa. Dito mahalaga ang stoic practice ng emotional resilience. Yung nakakayanan mong manatiling steady kahit anong opinyon o criticism ng iba dahil malinaw sa iyo ang inner compass mo. Hindi lang pananggalang sa pangit na panahon ang ganitong approach. Pinapaganda rin nito ang magagandang araw dahil nagdadagdag ito ng sense of purpose at direction. Bawat hakbang papunta sa vision mo, nadaragdagan ang lalim at saysay ng araw-araw na buhay. Kahit pa ang simpleng gawain, nagkakakulay. Match na match ito sa stoic ideal ng purposeful living, kung saan bawat aksyon ay bahagi ng mas malaking narrative ng personal growth at ambag sa kabutihan. Sa praktikal na aspeto, ang pag-cultivate ng vision na lampas sa kasalukuyan ay nangangailangan ng regular na pagninilay at self-assessment. Kailangan mo laging tingnan kung tugma pa rin ang goals mo sa values mo at handang baguhin habang lumalago ka. Kabilang din dito ang pagpapalago ng perseverance at flexibility, yung tuloy-tuloy kang gumagalaw kahit parang ang bagal o di mo pakita ang bunga. Ang vision mo ang roadmap mo sa buhay. Higit pa ito sa listahan ng goals. Manifestation ito ng values, pangarap at character mo. Kapag aligned ang araw-araw mong mga aksyon sa mas malawak na vision na ito, kahit anong hamon ang dumating, sigurado kang nabubuo mo ang buhay na may saysay at layunin. Ang stoic approach, hindi lang para malagpasan ang hirap, kundi makapag-thrive ka, magamit ang bawat hadlang bilang tulay sa tunay na potential mo. Hindi lang ito simpleng pag-survive ng difficult times, kundi paggamit ng mga ito para lalo kang tumibay at lumago. Sentro ng stoicism ang ideyang ito. Ang mga hadlang, oportunidad yan in disguise. Naniniwala ang mga stoic na nabubuo ang karakter at lakas natin hindi sa mga panahong madali, kundi sa mga pagsubok na nalalagpasan. Dahil dito, inaanyayahan tayo ng pananaw na ito na hindi lang magtiis, kundi mag-benefit at umangat pa sa gitna ng hirap. Ang unang hakbang sa pag-overcome ng hamon gamit ang mental strength ay ang pagbago ng mindset, gawing test ng virtues gaya ng wisdom, justice, courage at moderation ang bawat hamon. Halimbawa, ang professional setback, pwedeng test ito ng wisdom. Matututo ka ba rito? Challenge din ito sa courage. Susuko ka ba o lalaban? Sa pag-reframe ng challenges na ganito, hindi mo lang tinitiis ang hirap, aktibong hinaharap at kinukuha mo ang mga lesson para tumibay ang karakter mo. Isa pang mahalaga ay ang pagkakaroon ng sense of control sa sarili mong response. Kahit hindi natin kontrolado lahat ng pangyayari, pwede nating kontrolin kung paano tayo magre-react. Nakakabigay ito ng lakas at empowerment, na siyang puso ng stoic philosophy. Kapag may pagsubok, imbes na mag-react agad o ma-depress, stoic-inspired approach ang mag-pause, mag-reflect at piliin ang response na aligned sa values at goals mo. Pwede itong nangangahulugan ng paghinga muna, paghahanap ng payo sa mentor, o pagpiling manatiling positive kahit mahirap. Dagdag pa rito, ang pag-overcome ng challenges gamit ang mental strength. Kasama dito ang pagsasanay ng pagiging matatag. Ang pagiging matatag ay hindi lang basta pagbabalik sa dati. Ito ay tungkol sa pagiging mas malakas matapos ang pagsubok. Parang kalamnan na lalong lumalakas tuwing nag-iihersisyo at nagpapahinga, ganun din ang tibay ng karakter mo. Bawat pagsubok na nalalampasan mo ay hindi lang sumusubok sa iyong mental at emosyonal na kakayahan, kundi pinalalawak pa ang mga ito. Natututo ka pa tungkol sa sarili mong kakayahan, limitasyon, at kung paano ito matutulungan ng maayos. Ang ganitong pagkatuto at paglago ay nagpapalalim ng tiwala mo sa sarili. Alam mong nalampasan mo na ang pagsubok noon at naging mas matatag ka dahil doon. Sa praktikal na paraan, ibig sabihin nito ay hindi mo iniiwasan ang mga hamon o naghahangad ng mas madaling buhay. Bagkus, niyayakap mo ang mahihirap na bahagi bilang mahalagang parte ng sarili mong pag-unlad. Ginagawa mo ito sa pamamagitan ng matibay na desisyon na tumagal kapag may pagsubok, gamit ang prinsipyo ng Stoicism bilang gabay. Kapag may pagsubok, ipaalala mo sa sarili mo ang mga pagkakataong nalampasan mo noon
at kunin mo ang lakas mula sa mga karanasang iyon. Ilarawan mo rin sa isip mong magagampanan mo ng may husay at kalmado ang kasalukuyang hamon, tapos gawin ang mga kinakailangang hakbang para maisakatuparan ito. Mahalaga ang tibay ng loob o resilience para makanavigate sa mga pagsubok at tagumpay ng buhay. Hindi lang ito basta pagbabalik mula sa pagkabigo. Ito ay ukol sa pagkatuto, paglago, at lalo pang pagkatatag matapos ang bawat karanasan. Ang Stoicism ay mayaman sa praktikal na payo tungkol sa pagdevelop ng resilience at binibigyang diin nito ang importansya ng perception, aksyon, at kalooban. Tinuturo ng mga Stoic na hindi ang mga pangyayari mismo ang nagbibigay sa atin ng stress, kundi ang paghusga natin sa mga ito. Ang insight na ito ang pundasyon sa paghubog ng tibay ng loob. Bilang panimula, isang praktikal na tip para sa pagtibay ay ang mag-practice ng reframing o pagsasaayos ng pananaw. Kapag may pagsubok, subukang tingnan ito bilang pagkakataon para matuto at lumakas. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ang matututunan ko rito? O paano ako magiging mas matatag dahil dito? Hindi ibig sabihin nito na baliwalain ang nararamdaman mo o magpanggap na okay lang ang lahat. Sa halip, tanggapin mo ang damdamin mo at piliing mag-focus sa mga bagay na kaya mong kontrolin at makakatulong sa iyong paglago. Isa pang mahalagang stratehiya ay ang pagpapanatili ng routine na nakatutulong sa iyong mental at physical health. Malaki ang paniniwala ng mga Stoic sa pamumuhay ng harmonya kasama ang kalikasan. Kabilang dito ang pag-aalaga sa katawan at isip, regular na ehersisyo, balanseng pagkain, at sapat na tulog ay hindi lang mabuti para sa katawan, kundi nagpapalakas din ng psychological resilience sa pamamagitan ng pagbawas ng stress, pagpapaganda ng mood, at dagdag na energy. Bukod dito, maaari ring magsama ng araw-araw o lingguhang gawain tulad ng pagme-meditate, pagsusulat sa journal o pagbabasa ng pilosopiya para manatiling kalmado at nakapokus ang isip. Handa sa anumang pagsubok. Dagdag pa rito, kasama sa pagpapatatag ng loob ang pagtatakda ng malinaw at maabot na mga goal o layunin. Ang ganitong gawain ay nakakatulong magbigay ng motibasyon at direksyon kahit may mga hadlang. Ang mga goal ay nagiging gabay sa panahon ng kalituhan at pinaghihiwa-hiwalay ang malalaking pagsubok sa mas kaya mong hakbang. Mas madali mo tuloy makita ang progress at mapanatili ang pag-asa. Isang Stoic tip ay ang mag-set ng goals hindi lang tungkol sa mga bagay na external kundi sa mga virtues na gusto mong i-develop tulad ng pasensya, tapang o karunungan. Sa ganitong paraan, makakasiguro kang nakatuon ang mga goal mo sa personal na paglago at bagay na kaya mong kontrolin. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng suporta mula sa komunidad para sa pagpapatatag ng loob. Itinuturo ng Stoicism ang kahalagahan ng mutual support at empathy sa loob ng komunidad. Paligiran mo ang sarili mo ng mga tao na nagbibigay ng lakas at suporta at makakatulong magbigay ng payo o ibang perspektiba kapag ikaw ay nahihirapan. Ang network na ito ang magsisilbing lakas at paalala na hindi ka nag-iisa sa journey mo. Ang pagbabahagi ng karanasan mo at pakikinig sa kwento ng iba ay pwedeng magbigay ng comfort, bagong kaalaman, at mga estratehiya kung paano haharapin ang hamon ng buhay. Sa huli, napakabisa ng pagpapractice ng gratitude o pasasalamat para sa tibay ng loob. Kapag nag-focus ka sa mga bagay na pinasasalamatan mo, nababawasan ang atensyon mo sa mga kulang o mga mali. Malaki ang epekto nito sa estado ng pag-iisip mo. Nababawasan ang anxiety at depression, at mas na-enjoy mo ang buhay. Araw-araw, maglaan ng oras para mag-reflect sa ilang bagay na pinasasalamatan mo. Maaring ito ay maaraw na panahon, isang kaibigan o leksyon mula sa huling pagsubok. Ang habit na ito ay tugma sa Stoic practice. Hikayatin mong pahalagahan at pasalamatan ang magagandang bagay sa buhay kahit mahirap ang sitwasyon. Salamat sa pagsama mo today. Tandaan, bawat hamon ay hindi lang hadlang, kundi daan papunta sa mas malalim na lakas at karunungan. Patuloy kang sumama sa amin sa landas na ito.
Palaguin pa natin ang isang buhay na may tibay at virtues. Huwag mong kalimutang tingnan ang mga suggested videos sa screen mo para mas mapalalim ang pag-unawa at pagsasabuhay ng mga prinsipyo ng Stoicism. Magkasama natin kayang gawing oportunidad ang bawat problema at excited ako na maipagpatuloy pa natin ang journey na ito.